Bakit ganoon kabigat at kalamig ang hangin sa Santa Rosa? Ang amoy ng lumang ulan ay nananatili pa rin sa mga semento ng bangketa. Sa loob ng kusina ng karinderyang kalderetang biyaya, ang tunog ng malaking kutsilyo na bumabagsak sa sangkalan na gawa sa kahoy ay mapurol at kakaiba. Ang ritmo nito ay hindi pangkaraniwan, hindi tulad ng karaniwang himig ng paghiwa ng karne. Isang matapang na amoy ng chlorine ang tumusok sa ilong, humahalo sa malansang amoy ng metal na napakatindi. Kakapasok pa lamang ni Sara Sandoval, may dalang isang balot na pagkain para sa kanyang asawang si Rico Santos. Ngunit ang sumalubong sa kanyang mga mata ay hindi isang ngiti, kundi ang naninigas na likod ng kanyang asawa. Ang katawan nito ay nagtatakip sa isang bagay sa ibabaw ng mesang gawa sa bakal. At sa isang sulok ng kusina, mula sa isang itim na plastic bag na bahagyang nakabukas, nakita niya ang isang piraso ng berdeng tela ng uniporme ng isang serbidora, at isang maliit na hair clip na kulay asul na pag-aari ni Nika Agustin. Ang dalagang 2 araw nang nawawala. Ang kanyang hininga ay napigil, ang amoy ng lansa at ang takot ay naghalo sa iisang sandali. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo para sa kapayapaan ng mga kaluluwang naliligaw at para sa liwanag sa gitna ng kadiliman. Naway ang ating mga puso ay mapuno ng habag at ang ating mga buhay ay maging gabay ng biyaya ng Diyos. 2 araw bago sumingaw ang mabahong amoy na iyon sa kusina ng karinderya, nakita pa ni Lina Hernandez si Nika Agustin na maayos ang pananamit, suot ang kanyang berdeng uniforme at ang buhok ay nakatali ng maayos. Nagpaalam ang 20 taong gulang na dalaga noong hapong iyon. Night shift ako, baka gabihin ako ng uwi, Lin, sabi nito. Pagkatapos noon, dahan-dahang sumarado ang pinto ng kanilang nirerentahang kwarto sa Mabini Street. At mula noong gabing iyon, wala nang sinuman ang nakakita pang muli kay Nika. Ang gabi ay naging umaga. Ang mga mensahe sa messenger ay seen lamang. Ang mga tawag ay hindi na sinasagot. Nagsimulang mag-alala si Lina. Kilala si Nika bilang isang masipag na babae. Bihira itong hindi umuwi. Nang sumikat ang araw sa ikalawang pagkakataon, ang pag-aalala ay naging purong takot. Naglakas loob si Lina na pumunta sa karinderyang biyaya, ang lugar kung saan nagtatrabaho si Nika. Si Rico Santos, ang may-ari, ay tila abala sa likod ng kaha nang magtanong si Lina na may bakas ng pagkabalisa sa boses. Kumunot lamang ang noo ng lalaki. 2 araw nang hindi pumapasok si Nika, sabi ni Rico, sabi niya uwi daw siya sa Bicol. Magaan ang dating ng sagot, ngunit ang mga mata nito ay hindi tumitingin ng diretsyo. Naramdaman ni Lina na may itinatago ito, ngunit wala siyang ebidensya. Noong hapon ding iyon, nagpasya siyang pumunta sa estasyon ng pulisya ng Santa Rosa. Tinanggap ni Police Major Arthur Pascual ang kanyang ulat ng may seryosong pag-aalala. Isang dalagang nagtatrabaho, taga-probinsya, nawawala ng 2 araw. Aksyonan namin ito agad. Opisyal na naitala ang ulat. Ngunit para kay Lina, ang oras ay tila napakabagal ng pag-usad. Nang sumunod na gabi sa kalderetang biyaya, abala pa rin ang mga tao. Ang amoy ng kaldereta at sinangag ay humahalo sa tawanan ng mga customer. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng mamasa-masang pader ng kusina, si Rico Santos ay nagtatrabaho ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Nagtaka ang ilang empleyado dahil hindi niya pinahintulutan ang sinuman na pumasok sa kusina pagkatapos ng 10:00 ng gabi. Ako na ang magliligpit, sabi niya sa malamig na tono. Sa 3 araw matapos ang ulat, sinimula ni Major Pascual at ng kanyang team ang pag-iimbestiga sa lugar. Binisita nila ang inuupahang bahay ni Nika, nagtanong sa mga kapitbahay, at sa huli ay nagtungo sa karinderyang biyaya para sa karagdagang paglilinaw. Si Rico ay mukhang kalmado, masyadong kalmado. Sinagot niya ang bawat tanong ng walang emosyon. Nagtrabaho si Nika gaya ng dati noong ika-14 na, umuwi pagkatapos kong ibigay ang lingguhang sahod niya. Walang away, walang kahina-hinala. Sinubukan pa niyang pagaanin ang sitwasyon. Baka sumama lang sa boyfriend niya yun, Major. Itinala ng mga pulis ang kanyang mga sinabi, ngunit walang nakitang matibay na ebidensya. Sinilip nila ang kusina, lahat ay mukhang malinis. Marahil ay masyadong malinis para sa isang abalang karinderya sa gilid ng kalsada. Ang sahig ay basa at amoy chlorine.
Isa sa mga pulis ang nagkomento, masipag din pala maglinis si Sir. Isang manipis na ngiti lamang ang isinukli ni Rico. Samantala, si Sara Sandoval, ang asawa ni Rico, ay nasa bahay pa rin kasama ang kanilang bagong silang nasanggol. Nagsimula na siyang hindi mapakali dahil ang kanyang asawa ay laging ginagabi sa pag-uwi. Ang katawan nito ay minsan amoy matapang na panlinis. Kapag tinatanong, maikli lamang ang sagot ni Rico. Nilinis ko lang yung kusina, may natapon na dugo ng kambing. Ang sagot ay tila makatwiran, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tono na malamig at malayo. Nagpasya si Sara na maghintay ng tamang pagkakataon. At noong hapon ng ika-17 ng Agosto, habang mahimbing na natutulog ang kanyang anak, nagdala siya ng isang mangkok ng sopas at may simpleng intensyon na bisitahin ang kanyang asawa sa karinderya. Magaan ang kanyang mga hakbang nang pumasok siya sa mataong kainan. Ngunit lahat ay nagbago nang hawiin niya ang kurtina ng kusina at maamoy ang matapang na amoy ng chlorine. Dito nagsimula ang lahat, ang nagpapanik na tingin ng kanyang asawa, ang itim na plastic bag sa sulok ng silid, at ang isang maliit na bagay na hindi niya maaaring pagkamalian, ang asul na hair clip ni Nika Agustin. Sa labas, papalubog na ang araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tumatama sa singboard ng kalderetang biyaya. Si Sara ay nakatayo, tulala, habang ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi pa niya alam na ang gabing iyon ay babago sa kanyang buhay magpakailanman, at ang lihim sa likod ng kusinang iyon ay yayanig sa buong Santa Rosa. Nanlalaki ang mga mata ni Sara Sandoval habang nakatitig sa kanyang asawa. Hirap siyang huminga, mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Lumapit si Rico Santos na may naninigas na mukha. Anong ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis ng bahay? Tumaas ang kanyang boses, nanginginig sa kaba. Tumayo siya sa pagitan ni Sara at ng mesa sa kusina, ang kanyang katawan ay nagtatakip sa isang malaking sangkalan na puno ng madilim na mansa. Gusto ko lang sanang dalhin itong pagkain, mahinang sagot ni Sara, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa itim na plastic bag sa sulok ng kusina. May mga mansang mamula-mulang kayumanggi sa sahig. Napansin ni Rico kung saan nakatingin ang kanyang asawa. Ang mukha niya ay namutla, pagkatapos ay namula sa galit. Umalis ka na, Sara. Ngayon din, sabi niya, ang kanyang tono ay nagbago mula sa pagkataranta patungo sa pagbabanta. Ngunit nang may tumawag na isang empleyado mula sa harap, "Boss, may bagong order," lumingon si Rico sandali. Sa pagkakataong iyon, mabilis na humakbang si Sara patungo sa sulok ng kusina. Hinawi niya ng bahagya ang itim na plastic bag. Isang berdeng uniforme na puno ng tuyong dugo, isang asul na hair clip, at isang napakalansang amoy ang sumalubong sa kanya. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Tila umikot ang kanyang mundo. Umatras siya, natisod. Nahagip ng kanyang mga mata ang mga piraso ng karne sa sangkalan, at sa gitna nito, isang maliit na puting bagay na kurbado, tila isang piraso ng kuko ng tao. Isang pigil na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Tinakpan ni Sarah ang kanyang bibig, pinipigilan ang pagsusuka. Lumingon si Rico. Nagtama ang kanilang mga mata, isang tinging mailap, puno ng galit. Anong nakita mo? Garalgal niyang tanong. Mabilis siyang humakbang pasulong, marahas na hinila ang braso ng kanyang asawa. Anong nakita mo? Sinubukan ni Sarah na pumiglas. Ano nang ginawa mo, Rico? Iiyan. Hindi yan kambing. Diyos ko, nanginginig niyang sabi, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Inalog ni Rico ang kanyang mga balikat, diniinan siya ng mailakas na nakasakit sa kanya. Tumahimik ka. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila gusto siyang patahimikin magpakailanman. Ngunit bago pa man niya magawa ito, kinagat ni Sarah ng buong lakas ang kamay ni Rico na nakatakip sa kanyang bibig. Napangiwi sa sakit ang lalaki. Tumulo ang dugo mula sa kanyang mga daliri. Sa isang iglap, nakawala si Sarah, tumakbo ng buong bilis palabas ng kusina. Malakas na umindayog ang kurtina. May tunog ng nabasag na plato. Nagulat ang mga customer at napalingon. Tulong! Tulong! Pumatay siya ng tao. Si Rico, pumatay siya, sigaw niya habang tumatakbo papalabas sa karamihan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya.
Ilang customer ang nabitawan ang kanilang mga kutsara. Ang iba ay nanigas sa kinatatayuan. Lumabas si Rico mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang dugo sa kanyang kamay ay tumutulo sa sahig. Hindi tumigil si Sarah. Hinabol siya ni Rico, ngunit ang mga tao ay nagsimula ng magsiatrasan sa takot. Ang ilan ay tumakbo palabas ng karinderya. Tumakbo si Sarah sa kalsadang nagsisimula ng dumilim. Kinakapos siya ng hininga, ngunit ang takot ay nagbigay sa kanya ng lakas. 200 metro lamang mula roon ay ang estasyon ng pulisya ng Santa Rosa. Pumasok siya, halos matumba sa harap ng desk ng pulis na nakaduty. Ang asawa ko. Pumatay siya ng tao. Sa kusina ng karinderya. May dugo, sabi niya, habol ang hininga. Nakilala ng pulis ang namumutlang mukha ni Sarah at agad na tinawag si Major Pascual. Sa loob ng wala pang 15 minuto, 2 patrol car ang humarurot patungo sa karinderya, ang mga sirena ay umalinggaw sa katahimikan ng gabi. Ang kalsada sa harap ng kalderetang biyaya ay puno na ng mga tao. Ang dilaw na ilaw ng singboard ay kumikislap sa gitna ng mga nagbubulungang usisero. Nang pumasok ang mga pulis, ang amoy ng chlorine na maihalong lansa ay agad na sumalubong sa kanila. Ang kusina ay magulo. May mga upuang nakabaligtad. Ang sahig ay basa na may bahid ng kulay rosas na mansa. Si Rico Santos ay nakatayong naninigas malapit sa lababo. Ang kaliwang kamay niya ay may dugo pa mula sa kagat. Ang kanyang mga mata ay mailap, ang mukha ay walang kulay. Itinutok ni Major Pascual ang kanyang baril. Ibaba mo ang kutsilyo, Rico. Tumingin ng blanko ang lalaki. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi. Naglinis lang ako. Ibaba mo yan, sigaw ni Pascual muli. Sa loob ng ilang segundo, 2 pulis ang sumugod mula sa gilid. Isang matinis na kalansing ng metal ang umalinggaw sa silid. Hinuli si Rico ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang katawan ay nanghina, ang mga mata ay nakatitig sa sahig, na para bang lahat ng kanyang lakas ay nawala na. Sa ibabaw ng bakal na mesa, ang malaking sangkalan na may mga tira-tirang karne at maliliit na puting piraso ay naging piping saksi. Sa sulok, ang itim na plastic bag ay nakabukas pa rin, nagpapakita ng isang piraso ng berdeng tela, at ang asul na hair clip na naging simula ng pagkakabunyag ng madilim na lihim ng kalderetang biyaya. Nang gabing iyon, ang amoy ng kalderetang kambing sa Santa Rosa ay napalitan ng amoy ng kasalanan na hindi na kailanman mawawala. Umalingaw pa rin ang mga sirena ng pulis sa kalsada nang lagyan ng dilaw na police line ang paligid ng kalderetang biyaya. Ang ilaw sa kusina ay nagniningning, sumasalamin sa asul na ilaw mula sa mga rotator light sa labas. Dumating ang forensics team na may kumpletong kagamitan, guwantes, mask, at ang chemical na luminol. Tumayo si Major Arthur Pascual sa pintuan ng kusina, pinagmamasdan ang tanawin na kahit siya ay nasusuka. Ang sahig ay madulas, pinaghalong tubig na may sabon at dugo. Ang bakal na mesa ay may mga mansang kulay ube. Sa sulok, ang itim na plastic bag na natagpuan ay binuksan na ng tuluyan. Ang berdeng uniforme ni Nika Agustin ay basa ng tuyong dugo. At sa loob nito, naroon ang asul na hair clip na kinilala ni Lina, ang kanyang kasama sa kwarto. Wala nang duda, hindi ito ordinaryong kaso ng pagkawala. Isang opisyal ang nagsalita ng mahina. Sir, ang amoy. Hindi ito amoy kambing. Tumango si Pascual. Lumapit siya, sinuri ang malaking sangkalan na may madilim na mansa at mga piraso ng karne sa ibabaw nito. Kumuha kayo ng sample nito, utos niya. Kumuha ang forensics team ng sample gamit ang isang sterile na cotton swab at inilagay ito sa isang maliit na tubo. Nang patayin ang pangunahing ilaw at ispray ang luminol, ang silid ay naging maliwanag na asul, tulad ng kalangitan sa gabi. Mga patak ng liwanag ang lumitaw sa sahig, sa mga pader, hanggang sa mababang kisam na itim na dahil sa usok ng mantika. Pinagmasdan ito ni Pascual ng mabuti. Ang pattern ng talsik ng dugo ay hindi basta-bastang natapon. Ito ay tanda ng isang malakas na pagpalo. Tanda na may inatake sa lugar na ito. Binuksan ng ilang opisyal ang malaking freezer sa kanang bahagi. Sa una, mga nakatambak na nagielong karne ng kambing lang ang nakita. Ngunit isa sa kanila ang napasigaw ng pigil. Sir, tingnan niyo to.
Sa pagitan ng mga supot ng karne, may isang itim na balutan na ilang beses na binalot. Nakatali ito ng makapal na packaging tape. Pinigil ni Pascual ang kanyang hininga pagkatapos ay dahan-dahan itong binuksan. Isang mabahong amoy ang sumingaw, humahalo sa malamig na hangin. Ang laman ng balutan ay nagpatahimik sa buong silid. Isang ulo ng babae, ang bahagi ng kanyang mahabang buhok ay nagyelo sa ibabaw ng plastik. Sa ilalim nito, dalawang maliliit na kamay at isang pares ng paa, maayos na pinutol. Ang mukha ni Nika Agustin ay makikilala pa rin, nagyelo sa ekspresyon ng kanyang huling sandali ng takot. Isa sa mga miyembro ng team ang yumuko, halos masuka. Huminga ng malalim si Pascual pagkatapos ay bumulong. Nahanap na natin si Nika. Ang natuklasang ito ay yumanig sa buong punong himpilan ng pulisya ng Laguna noong gabing iyon. Lahat ng ebidensya ay kinuha, ang karne sa sangkalan, ang dugo sa pader, ang mga putol na bahagi ng katawan sa freezer. Sa lababo, nakita ng mga opisyal ang mga natirang himaymay ng laman na sumabit sa metal na pansala. Binuksan din nila ang drain pipe sa ilalim ng sahig. Mula sa loob ng tubo, lumabas ang itim at malapot na tubig na may kasamang mahahabang buhok at maliliit na piraso ng buto, kasabay ng hindi maipaliwanag na kabahuan. Sinubukan niyang itapon ang lahat sa drain, bulong ng isang investigador. Tinitigan ni Pascual ang tubo, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Ngunit ang isang krimen ay hindi maitatago magpakailanman. Samantala, sa labas ng karinderya, nakaupo si Sara sa loob ng patrol car, nanginginig sa ilalim ng isang kulay abong kumot. Ang kanyang mga mata ay blanko, na parabang lahat ng kanyang lakas ay naubos na. Nang lumabas si Pascual dala ang itim na supot ng ebidensya, yumuko na lamang siya. Nakita ko po lahat yan, sir, mahina niyang sabi, basag ang boses. Akala ko po abala lang sa trabaho ang asawa ko. Tiningnan siya ni Pascual nang may buong simpatya. Ginawa mo ang tama, Ginang Sandoval. Kung hindi, baka nakatakas na siya at hindi na natin malalaman kung ano ang nangyari sa dalaga. Ilang oras pagkatapos, dinala si Rico Santos sa kampo ng pulisya sa Laguna na may posa sa mga kamay. Sa loob ng sasakyan, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling tikom. Paminsan-minsan lamang siyang bumubulong. Gusto ko lang maglinis. Gusto ko lang ayusin ang lahat. Ngunit para sa mga investigador, ang salitang "malinis" noong gabing iyon ay may pinakamaruming kahulugan na kanilang narinig. Sa kusina ng kalderetang biyaya, sa gitna ng amoy ng chlorine at karne ng kambing, natagpuan nila ang isang impyernong nilikha ng kamay ng tao. Ang silid ng interogasyon sa kampo ng pulisya ng Laguna ay malamig at tahimik. Isang puting ilaw na fluorescent ang nakabitin sa itaas ng ulo ni Rico Santos, na nagbibigay anino sa kanyang maputlang mukha at mga matang walang direksyon. Sa harap niya ay nakaupo si Major Arthur Pascual kasama ang dalawa pang investigador. Sa ibabaw ng mesa, isang larawan ni Nika Agustin at mga piraso ng ebidensya mula sa kusina ay maayos na inilatag, tulad ng mga piping saksi na nakatitig sa kanya. Ang boses ni Pascual ay walang emosyon ngunit matigas. Nahanap na namin ang katawan ni Nika Agustin sa freezer mo. Ano ang nangyari noong gabing iyon? Yumuko si Rico. Mahigpit na magkakapit ang kanyang mga daliri. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago siya sumagot ng mahina. Hindi. Hindi ko intensyon na patayin siya. Aksidente lang yun. Tumingin ng matalim si Pascual. Aksidente. Pero pinutol-putol mo ang katawan niya. Itinago sa freezer at sinubukan mo pang itapon ang ibang bahagi sa drain. Hindi yan aksidente, Rico. Dahan-dahang inangat ni Rico ang kanyang mukha. Pula ang kanyang mga mata. Inatake niya ako. Noong gabing iyon, dumating si Nika pagkatapos magsara ang karinderya. Galit na galit siya. Sabi niya buntis daw siya. Pinapanagutan ako. Nataranta ako. Sinabi ko na hindi ko pwedeng hiwalayan si Sarah. Lalo siyang nagalit. Tinulak niya ako. Nahulog siya. Tumama ang ulo niya sa mesa. Nagpanik ako. Binuksan ng investigador sa tabi ni Pascual ang isang folder na naglalaman ng ulat ng forensiko.
Pero ang resulta ng autopsy ay nagpapakita na ang sugat sa ulo ay hindi dahil sa pagkahulog. Ito ay dahil sa pagpalo ng isang matigas na bagay na may malaking puwersa, hindi isang aksidenteng pagtama. Natigilan si Rico. Kinagat niya ang kanyang labi. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko na matandaan ng malinaw. Ang alam ko lang, natakot ako noon. Kinuha ko lang yung gamit sa kusina para takutin siya. Pero nahulog siya. Ang kanyang boses ay lalong humina, nawawala ng direksyon. Inilapit ni Pascual ang kanyang katawan. Mas matalim ang kanyang tono. Rico, gusto mong maniwala kami na nangyari ang lahat ng ito nang walang intensyon. Pero ang mga katotohanan ay iba ang sinasabi. Nilinis mo ang dugo, gumamit ka ng chlorine, inilagay mo ang mga piraso ng katawan sa freezer, at nagbukas ka pa ng karinderya kinabukasan. Sino ang makakagawa niyan kung hindi may buong kamalayan? Blanko ang tingin ni Rico. Pagkatapos ay dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Ayokong malaman ng mga tao. Nahihiya ako. Takot akong mawala ang lahat. Kaya pinili mong putulin ang katawan niya, hinampas ni Pascual ang mesa gamit ang kanyang palad. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sumigaw si Rico. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Kapag nalaman ni Sarah, kapag nalaman ng mga tao, tapos na ang buhay ko. Yumuko siya ng malalim. Malakas na umalog ang kanyang mga balikat. Muling tumahimik ang silid. Tanging ang tunog ng isang lumang electric fan na umuugong sa kisam ang maririnig. Matagal siyang tinitigan ni Pascual bago nagsalita ng mahina. Tapos na nga ang buhay mo, Rico. Pero hindi dahil nalaman nila. Dahil ikaw mismo ang tumapos nito noong gabing iyon. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, binuksan ni Pascual ang isang key recording mula sa tindahan sa tabi ng karinderya na nagpapakita ng anino ni Nika Agustin na pumapasok sa kusina ng alas 11 ng gabi at hindi na lumabas pa. Namutla ang mukha ni Rico. Matagal niyang tinitigan ang screen, pagkatapos ay yumuko sa pagsuko. Nagkamali ako, sir. Lahat ay mali. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Pinukpok ko siya ng pandikdik na kahoy. 1 beses. Tapos 2 beses. Nahulog siya. Nataranta ako. Sinara ko ang pinto. Gusto ko lang itago ang bangkay niya. Pero, natakot ako. Pinutol ko. Para madaling itapon. Pero pagkatapos noon, hindi na ako makatulog. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naririnig ko ang boses niya na humihingi ng tulong. Ang kapaligiran sa silid ng interogasyon ay naging mabigat at tahimik. Tinitigan ni Pascual ang lalaki na maihalong pandidiri at awa. Bakit nakapagbukas ka pa ng karinderya sa loob ng 2 araw pagkatapos noon? Pinunasan ni Rico ang kanyang mukha. Para hindi maghinala ang mga tao. May mga customer pa rin, sir. Sabi nila, lalo daw sumasarap ang kaldereta ko. Hindi nila alam. Tumayo si Pascual, tinitigan siya ng matalim. Sapat na. Itatala namin ang iyong pag-amin. Pero tandaan mo, ang hustisya para kay Nika Agustin ay nagsisimula pa lamang. Yumuko ng malalim si Rico, ang kanyang mukha ay nakalubog sa pagitan ng kanyang mga nanginginig na kamay. Sa unang pagkakataon noong gabing iyon, umiyak siya. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkaunawa na lahat ng kanyang itinago ay hindi na niya kailanman malilinis, gaano man karaming chlorine ang kanyang gamitin. Kinabukasan matapos ang pag-amin ni Rico Santos, muling napuno ng tao ang kalderetang biyaya, hindi ng mga customer, kundi ng mga pulis, mamamahayag at mga residente ng Santa Rosa na hindi makapaniwala. Ang dilaw na police line ay nakapalibot pa rin sa pintuan, at ang amoy ng chlorine na maihalong lansa ng karne ay dama pa rin sa hangin. Sa loob, ang mga mesa ay inilipat. Ang mga kamera ng lokal na telebisyon ay nakahilera sa labas ng bakod. Sa araw na iyon, isinagawa ng pulisya ng Laguna ang crime scene reconstruction ng pagpatay kay Nika Agustin. Dinala pabalik si Rico sa lokasyon na may suot na orange na damit ng bilanggo at posa sa kanyang mga kamay. Payat ang kanyang mukha, namamaga ang mga mata. Ilang residente ang sumisigaw mula sa malayo. Demonyo! Mamamatay tao!
Ngunit pinigilan sila ng mga pulis sa likod ng barikada. Hindi dumalo si Sarah Sandoval. Nasa ospital pa rin siya dahil sa matinding trauma. Tumayo si Major Pascual sa gilid ng kusina, hawak ang mga dokumento ng kaso. Simulan natin mula sa simula ng pangyayari noong gabi ng ika-14 na ng Agosto, malamig niyang sabi. Mahinang tumango si Rico pagkatapos ay sinunod ang utos ng opisyal. Naglakad siya patungo sa lugar kung saan dating nakalagay ang malaking sangkalan. Unang eksena, sabi ng investigador. Dumating ang biktima. Isang babaeng pulis na gumaganap bilang si Nika Agustin ang pumasok sa kusina. Sinulyapan siya ni Rico pagkatapos ay yumuko. Galit siya. Sabi niya buntis siya. Gusto niyang hiwalayan ko ang asawa ko. Sabi ko hindi pwede. Pagkatapos, anong nangyari? Lumunok si Rico. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinulak niya ako. Napasandal ako sa mesa. Kinuha ko yung pandikdik na kahoy. Para takutin lang siya, itinuro niya ang gamit na nakuha na ng forensics na ngayon ay ibinalik sa mesa. Lalo siyang nagalit. Hinila niya ang damit ko. Nareflex kong hampasin siya. Itinaas niya ang pandikdik hanggang sa kalahati ng kanyang ulo, pagkatapos ay ihinampas sa hangin. Ang tunog ng kahoy na humahampas sa hangin ay malakas na nagpatigil ng hininga ng ilang mamamahayag. Isang beses. Pagkatapos nahulog siya, dumudugo ang ulo niya. Pagkatapos noon, tanong ni Pascual. Tumingin si Rico sa sahig. Ang kanyang boses ay lalong humina. Nataranta ako. Sinara ko ang pinto. Sinubukan kong gisingin siya, pero malamig na siya. Matagal akong nakaupo. Natakot ako. Noong gabing iyon, ang iniisip ko lang ay kung paano mawawala ang bangkay niya. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya nang ipaliwanag niya ang susunod na yugto, kung paano niya kinaladkad ang katawan ni Nika malapit sa lababo, kumuha ng malaking kutsilyo, at nagsimulang putulin ito. Itinala ng forensics team ang posisyon, kumuha ng mga larawan para sa dokumentasyon. Bawat kilos ni Rico ay dahan-dahang ipinakita, ngunit sapat na upang mapatakip ng mukha ang ilang residente na nanonood mula sa labas. Hindi siya tao, bulong ng isang ina sa karamihan, ang kanyang boses ay puno ng pangingilabot. Nang umabot ang reconstruction sa bahagi ng pagtatago sa freezer, lalong bumigat ang kapaligiran. Itinuro ni Rico ang lokasyon kung saan niya itinago ang ulo ng biktima. Itinago ko sa ilalim ng karne ng kambing. Akala ko walang makakaalam. Pero gabi-gabi, napapanaginipan ko siya. Nakatayo si Nika sa kusina. Basa ng dugo ang buhok niya. Hindi ako makatulog. Kaya nagbukas ulit ako ng karinderya. Akala ko kung magtatrabaho ako, makakalimutan ko. Tinitigan siya ng matalim ni Major Pascual. Nagtrabaho ka habang naghahain ng pagkain sa lugar kung saan mo siya pinatay. Sa tingin mo makakalimutan mo iyon? Hindi sumagot si Rico. Tumulo ang kanyang mga luha sa malamig na sahig ng kusina. Natapos ang reconstruction pagkatapos ng 1 oras. Lumabas ang lahat ng opisyal na may mabibigat na mukha. Agad na dinumog ng mga mamamahayag si Pascual, humihingi ng opisyal na pahayag. Malinaw na ang kasong ito, maikli niyang sabi. Inamin ng suspect ang lahat ng kanyang ginawa. Matibay ang mga ebidensya. Ipapadala namin ang mga dokumento sa piskalya sa lalong madaling panahon. Kumalat ang balita tungkol sa reconstruction sa buong Pilipinas. Ang mga headlines sa online media ay sumisigaw, Kalderetang Indif Dugo de Laguna, ang tunay na kwento sa likod ng karinderyang biyaya. Matindi ang naging reaksyon ng publiko. Maraming karinderya ng kambing sa Timog Katagalugan ang biglang humina ang benta. Ang mga tao ay natakot, nandidiri at galit. Sa social media, ang mukha ni Rico ay naging simbolo ng kabangisan na nakatago sa likod ng simpleng pamumuhay. Sa ospital, pinanood ni Sarah Sandoval ang balita na may mga matang walang buhay. Sa kanyang dibdib, mahimbing na natutulog ang kanyang maliit na sanggol. Hindi nito alam na ang kanyang ama ay ang pinakakinamumuhi ang mamamatay tao sa buong bansa. Sa gitna ng tahimik na gabi, ang karinderya ay nakatayong tahimik. Ang sinboard nito na dating may nakasulat na Ikbiyaya,
ay umuugoy na lamang sa hangin, nag-iiwan ng isang malabong salita na tila kabalintunaan, biyaya o sumpa. 2 linggo na ang nakalipas mula noong reconstruction. Si Rico Santos ay nakakulong na ngayon sa isang selda sa Campo Crame. Ang mamasa-masang pader, ang masikip na hangin, at ang malabong ilaw ay nagpapahaba sa gabi sa loob ng bilangguan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, lumilitaw ang mukha ni Nika Agustin sa kadiliman, basa ang buhok, dilat ang mga mata, ang mga labi ay gumagalaw na tila may ibinubulong. Sa labas, hindi pa rin humuhupa ang balita tungkol sa kanya. Ipinapalabas pa rin ng media ang mga bahagi ng reconstruction. Ang mga netizen ay nagsusulat ng masasakit na komento. Sa kanyang bayan sa Batangas, ang pamilya ni Rico ay nagkulong sa kahihiyan na para bang sila ay kasama sa pagkakasala. Samantala, ang kalderetang biyaya ay nananatiling sarado. Ang mga pader nito ay puno ng mga sulat mula sa mga galit na residente, mamamatay tao, naghihintay sa iyo deng impyerno. Si Sara Sandoval ay kalalabas lamang ng ospital. Mahina ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimula ng luminaw. Tinanggihan niya ang lahat ng panayam, nais lamang niyang mapag-isa sa bahay ng kanyang mga magulang sa Calamba. Gabi-gabi, tinititigan niya ang kanilang kupas na larawan sa kasal. Ang imahe ay tila banyaga na ngayon, ang lalaking katabi niya na dati niyang minahal ay naging isang halimaw sa madugong kusina. Minsan, tinatanong niya ang kanyang sarili, matagal na bang may mga senyales? Pero pinili ko lang na huwag pansinin. Sa kulungan, nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos si Rico. Madalas siyang nagsasalita mag-isa. Minsan ay tumatawa ng mahina, pagkatapos ay umiiyak. Narinig siya minsan ng isang gwardiya na sumisigaw sa kalaliman ng gabi. Nilinis ko na ang lahat, wag mo na akong guluhin. Nang buksan ang pinto ng selda, si Rico ay nakaupo sa sulok, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa mga tuhod, ang mga kamay ay puno ng mga kalmot mula sa sariling kuko. Dinalao siya ni Major Pascual para sa karagdagang pagsisiyasat. Umupo siya sa kabilang panig ng isang maliit na mesa. Rico, sabi mo hindi ka makatulog gabi-gabi. May nakikita ka pa rin ba? Tumingin si Rico, malungkot ang mga mata. Dumarating siya, sir. Sini ka? Nakaupo siya sa dulo ng tarima, minsan tahimik lang, minsan nagtatanong, nagugutom ako. Yumuko siya, nanginginig ang katawan. Akala ko kung maglilinis ako ng maglilinis, mawawala ang lahat. Pero habang mas naglilinis ako, mas lumilinaw ang mukha niya. Matagal siyang tinitigan ni Pascual. Marami na siyang nakitang mamamatay tao, pero bihira ang gumuho ng ganito kabilis. Hindi si Nika ang dumarating, Rico. Yan ang konsensya mo. Umiti si Rico ng mapait. Kung konsensya lang to, bakit totoo ang boses niya? Naririnig ko ang mga yapak niya gabi-gabi. Dahan-dahan siyang lumalakad palapit sa akin, dala-dala yung asul na hair clip. Naging mabigat ang kapaligiran. Isinara ni Pascual ang folder, tumayo at sinabing, malapit ka ng litisin. Gamitin mo ang natitirang oras para manalangin, hindi para makipag-usap sa multo. Ngunit kahit umalis na si Pascual, ang tunog ng mga yapak ay nanatili sa pandinig ni Rico. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, niyakap ang kanyang mga tuhod, sinusubukang baliwalain ang tunog. Noong gabing iyon, nang patayin ang mga ilaw, may tumulo mula sa kisam ng selda, tubig, o marahil ay anino lamang ng kanyang isipan. Samantala, sa labas ng mga pader ng bilangguan, sumulat si Sara ng isang maikling liham para sa kanyang asawa. Iilang pangungusap lamang ang nilalaman, Rico, hindi kita kinamumuhian, pero hindi kita kailanman mapapatawad. Mahaba pa ang buhay para sa akin at sa anak natin. Naway hatulan ka ng Diyos ng makatarungan. Ipinadala ang sulat sa pamamagitan ng pulis, ngunit tumanggi si Rico na tanggapin ito. Sinabi lang niya ng mahina, alam ko na ang laman yan. Muling bumagsak ang gabi sa Laguna. Ang hangin ay dumaan sa mga puno sa labas ng istasyon, nagdadala ng mga mahinang tunog mula sa mga selda. Nakaupo si Rico, nakatitig sa basang sahig, pagkatapos ay bumulong, Nika, kung gutom ka, kunin mo na lahat. Wala na akong natitira. At sa unang pagkakataon mula nang siya ay makulong, ang gwardiya na nagbabantay sa pasilyo ay nanumpa na nakarinig siya ng 2 boses mula sa loob ng seldang iyon, hindi isa.
Noong umagang iyon, siksikan ang mga tao sa labas ng Regional Trial Court ng Laguna. Isang kulay abong sasakyan ng bilangguan ang huminto sa harap ng tarangkahan, mahigpit na binabantayan ng mga armadong pulis. Sa loob, tahimik na nakaupo si Rico Santos, suot ang orange na damit ng bilanggo. Nakaposas ang kanyang mga kamay, blanko ang kanyang tingin, tila sumuko na sa kanyang kapalaran. Sa labas ng bakod, dose-dose ng mga mamamayan ang sumisigaw, may dalang mga poster na may nakasulat na Bitain Dengs, Mamamatay Tao Divinica, at Demonyong Nagkukubli Ifikatauhang Di. Nang dalhin si Rico papasok sa korte, bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga kamera ng media. Hindi siya yumuko, ngunit hindi rin niya nilabanan ang mga tingin ng mga taong nandidiri sa kanya. Sa unang hanay, naroroon ang pamilya ni Nika Agustin. Ang kanyang ina, na nakasuot ng itim na belo, ay may payat at malamig na mukha. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Rico ng walang kurap. Pumasok ang mga hukom at agad na tumahimik ang lahat. Binuksan ng punong hukom ang paglilitis sa isang mabigat na boses. Ang paglilitis sa kasong kriminal laban sa akusadong si Rico Santos, sa salang planadong pagpatay at pagputol sa katawan ng biktimang si Nika Agustin, ay idinideklarang bukas para sa publiko. Tumayo ang taga-usig at binasa ang mga sakdal sa isang matigas na tono na ang akusadong si Rico Santos, nang may sinadya at buong kamalayan, ay kumitil sa buhay ng biktima dahil sa personal na motibo. Pagkatapos ay pinutol-putol ang katawan ng biktima upang itago ang krimen. Na ang gawaing ito ay hindi lamang nagpapababa sa dignidad ng tao, kundi nagdulot din ng malawakang takot sa lipunan. Dahil dito, hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa, ang reclusin perpetua, para sa akusado. Bawat salitang lumabas sa bibig ng piskal ay tila humahampas sa silid. Kumislap ang mga kamera. Mabilis na nagsulat ang mga mamamahayag. Nanatiling tahimik si Rico. Paminsan-minsan lamang siyang humihinga ng malalim. Tumayo naman ang abogado ng depensa. Mahinahon ngunit malinaw ang kanyang boses. Kagalang-galang na hukom, ang aking kliyente ay nagkasala. Inaamin niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ngunit kailangang unawain na ang kilos na iyon ay ginawa sa ilalim ng matinding takot at pagkataranta, walang pagpaplano, dala ng takot na mawala ang kanyang pamilya. Hinihiling namin na isaalang-alang ng korte ang habambuhay na pagkakakulong, hindi bilang kapatawaran, kundi bilang pagkilala sa kanyang pagsisisi. Nag-ingay ang korte. Tumayo ang ilang kaanak ng biktima, sumisigaw sa galit. Walang kapatawaran para sa isang mamamatay tao. Agad silang pinatahimik ng mga pulis. Matapos tawagin ang mga saksi, kabilang si Major Pascual na namuno sa investigasyon, pinahintulutan ng korte ang akusado na magbigay ng kanyang huling pahayag. Dahan-dahang tumayo si Rico. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga labi. Kagalang-galang na hukom, wala akong dahilan para ipagtanggol ang aking sarili. Pinatay ko si Nika dahil sa sarili kong kaduwagan. Akala ko kapag nawala siya, maaayos ang lahat. Pero ang nawala pala ay ang sarili ko. Tumingin siya sa pamilya ng biktima. Ginang, alam kong walang halaga ang salitang patawad. Pero kung maaari, sana ipagdasal ninyo na kunin na ako ng Diyos. Para makita ko si Nika at personal na humingi ng tawad. Basag ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, tulad ng isang taong nawalan na ng lahat ng takot. Tinitigan siya ng hukom ng matagal, pagkatapos ay sinabi, akusado, ang pagsisisi ay hindi nangangahulugang kalayaan mula sa pananagutan. Isasaalang-alang ng korte ang lahat ng testimonya bago maglabas ng hatol. Isinuspinde ang paglilitis ng 1 oras para sa deliberasyon. Sa labas, lalong dumami ang mga tao. Naghihintay sila sa desisyon na tila alam na nila. Nang bumalik ang mga hukom, naging tensyonado ang kapaligiran. Tumayo ang lahat. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, testimonya, at pag-amin ng akusado, umalinggaw ang boses ng hukom sa korte. Napagpasyahan ng korte na ang akusadong si Rico Santos ay napatunayang nagkasala nang walang anumang pagdududa sa krimen ng planadong pagpatay at pagputol sa katawan ng biktima. Dahil dito, hinahatulan siya ng reclusin perpetua o habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ang korte ay sumabog sa pinaghalong iyak at palakpakan. Tinakpan ng ina ni Nika ang kanyang mukha
umuuga ang kanyang mga balikat. Sa isang sulok, hindi kumilos si Rico. Yumuko lamang siya, tila tumatango. Sa wakas, nang dalhin siya ng mga pulis palabas, huminto siya sandali sa pintuan, lumingon sa maingay na korte, at nagsalita ng mahina, halos hindi marinig. Sana pagkatapos nito, tigilan na ako ni Nika sa mga panaginip ko. At sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, ang mukha ni Rico ay mukhang payapa, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil alam niyang malapit nang matapos ang lahat. 8 buwan matapos ang hatol, ang pangalan ni Rico Santos ay halos naglaho na sa mga balita. Ngunit sa likod ng matataas na pader ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Nakakulong siya ngayon sa isang maliit na selda. Mamasa-masa ang mga pader, pinailawan lamang ng isang malabong dilaw na bumbilya na nakasindi 24 na oras. Araw-araw, nakaupo siyang tahimik sa sulok, may isinusulat sa pader gamit ang uling, ang pangalan ni Nika Agustin. Sabi ng mga gwardya, halos hindi na nagsasalita si Rico. Kaunti lang ang kinakain, sandali lang natutulog, at nagigising na may maputlang mukha. Gabi-gabi, naririnig ng mga gwardya ang mga bulong mula sa kanyang selda, na para bang may kausap siya. Hindi siya sumisigaw pero minsan tumatawa ng mahina. Tapos iiyak, sabi ng isang matandang gwardya. Isang gabi, nagpa siya ang warden na bisitahin siya. Rico, sabi nito habang kinakatok ang rehas. Gusto mo pa bang makausap ang isang pari o pastor? Para mapanatag ka. Tinitigan siya ni Rico ng matagal. Ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit may kakaibang kislap. Lagi na po akong may kausap, sir, mahina niyang sagot. Gabi-gabi, dumarating si Nika. Hindi siya galit, isa lang ang laging tanong niya. Lumunok ang warden. Ano nang tanong niya? Saan na daw yung mga parte ng katawan ko? Tila nagyelo ang hangin sa loob ng selda. Tumahimik ang warden pagkatapos ay dahan-dahang umatras. Alam niyang hindi lahat ng bagay ay maipapaliwanag ng lohika. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang magsulat si Rico ng maikling liham sa mga piraso ng papel mula sa kaha ng sigarilyo. Ang mga sulat ay para sa kanyang anak na hindi na niya nakita mula nang siya ay mahuli. Ramon, huwag kang maging tulad ni Papa. Kung kumakain ka, ipagdasal mo ang mga nagugutom. Kung galit ka, manahimik ka. Dahil sa isang beses na mawalan ka ng kontrol, ang buhay mo ay maaaring magtapos sa isang lugar na tulad nito. Ang mga sulat ay hindi kailanman na ipadala, isiniksik lamang sa ilalim ng kanyang manipis na kutson. Sa isang silid-dasalan, isang pastor ang bumisita sa kanya. Binabasahan siya ng mga bersikulo, nakikinig si Rico ng walang ekspresyon. Pagkatapos ay bigla siyang nagtanong. Pastor, kung ang isang tao ay umamin na sa kasalanan niya, pero ayaw siyang patawarin ang pinatay niya, tatanggapin pa rin kaya siya ng Diyos? Tinitigan siya ng pastor ng may awa. Alam ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa. Pero ang ginawa mo ay hindi maliit na kasalanan, Rico. Ito ay isang sugat na hindi na maghihilom sa mundo. Yumuko si Rico. Nanginginig ang kanyang mga labi. Alam ko po. At naririnig ko pa rin ang boses niya gabi-gabi. Makalipas ang ilang buwan, si Sarah ay tuluyang humiwalay sa kanya. Nagpadala siya ng huling liham. Rico, sana mahanap mo ang kapayapaan. Pero para sa akin at kay Ramon, kailangan naming magsimula muli. Hindi na sinagot ni Rico ang sulat. Alam niya, tapos na ang lahat. Patuloy ang mga gabi na may kasamang mga bulong at anino. At sa mahabang mga taon ng kanyang pananatili sa Bilibid, ang tanging kasama niya ay ang alaala ng isang asul na hair clip at ang walang katapusang tanong ng isang kaluluwang hindi matahimik, saan na ang mga parte ng katawan ko? Hanggang sa isang umaga, natagpuan na lamang siyang walang buhay sa kanyang selda, ang mga mata ay nakadilat at nakatitig sa kisam, na para bang may huli siyang nakita bago siya pumanaw. Sa ilalim ng kanyang kutson, natagpuan ang huli niyang sulat, hindi na ako nagugutom, Nika. Pagod na ako. Sana sa pag-alis ko, matahimik ka na rin. Ilang buwan matapos ang pagkamatay ni Rico Santos sa bilangguan, ang katahimikan sa Santa Rosa ay unti-unting bumalik. Ngunit para sa marami, ang katahimikang iyon ay kakaiba, tulad ng isang lawa na nagtatakip sa malalim na sugat sa ilalim. Ang kalderetang biyaya ay matagal ng giniba.
Sa lugar nito ngayon, isang bakanting lot na lamang ang natitira, tinubuan ng ligaw na damo at may maliit na karatula, bawal magtayo ng anumang istruktura. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, iniiwasan pa rin ng mga residente ang lugar na iyon. Sabi nila, minsan ay may naririnig silang tunog ng pandikdik na dahan-dahang ipinupukpok mula sa kadiliman. Si Sara Sandoval, ang biyuda ni Rico, ay naninirahan na ngayon kasama ang kanyang anak sa Calamba. Nagtatrabaho siya bilang isang mananahi sa bahay, tinatanggihan ang lahat ng alok na panayam o tulong mula sa media. Tuwing umaga, nakaupo siya sa maliit na beranda ng kanilang inuupahang bahay, nagtatahi habang binabantayan ang kanyang anak na si Ramon na nagsisimula ng maglakad. Ang pangalan ay pinili ni Sara dahil ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan sa kanyang mukha ay madalas na nababasag. Minsan, kapag masyadong mabilis ang tunog ng kanyang makinang pantahi, hihinto si Sara at tititigan ang sariling mga kamay na para bang may naaalala. Sa kanyang mga panaginip, madalas siyang bumabalik sa kusinang iyon, ang amoy ng chlorine na maihalong lansa, at ang boses ng isang bumubulong sa kanyang tainga, "Ikaw ang nagbukas ng kortina, Sara. Ikaw ang nakakita ng lahat." Ang sabi ng psychologist na tumitingin sa kanya, ito ay post-traumatic stress disorder. Pero para kay Sara, ito ay parusa ng Diyos. Hindi na niya sinisisi si Rico, ngunit hindi rin niya mapatawad ang kanyang sarili. Kung hindi lang sana ako pumunta sa karinderya noong araw na iyon, baka naniniwala pa rin ang lahat na ligtas ang mundo, mahina niyang sabi sa isang kapitbahay. Samantala, ang komunidad ng Laguna ay hindi pa rin tuluyang nakakabawi mula sa anino ng kaso. Sa loob ng maraming buwan, maraming karinderya at maliliit na kainan ang nagsara. Ang mga tao ay natakot kumain ng karne, natakot sa amoy ng mga pampalasa na dati nilang gusto. Ang pamilya ni Nica Agustin ay inilipat ang kanyang mga labi sa kanilang bayan sa Bicol. Simple lang ang kanyang libing, ngunit dinaluhan ng maraming tao. Sinabi ng kanyang ina sa mga mamamahayag, "Hindi kami nagtatanim ng galit, pero huwag ninyong hayaang makalimot ang mga tao." Ang paglimot ang nagbibigay daan sa krimen na maulit. Ilang linggo pagkatapos, lihim na pumunta si Sara sa puntod ni Nica. Nagdala siya ng puting bulaklak at isang maliit na sulat. Sa harap ng lapida, lumuhod siya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Alam kong wala kang kasalanan. Wala rin akong kasalanan. Pero pareho tayong biktima ng iisang lalaki. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta." Inilagay niya ang bulaklak at sulat, pagkatapos ay umalis bago pa sumikat ang araw. Nakasulat sa liham, "Sinubukan kong mabuhay ng walang takot. Pero gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang tunog ng pandikdik sa aking isipan." Siguro hindi ito ang tunog mula kay Rico, siguro ito ang tunog ng pagsisisi nating lahat. Nang gabing iyon, habang dumadaan ang hangin sa ibabaw ng puntod, dahan-dahang umindayog ang mga bulaklak. Isang tagapag-alaga ng sementeryo ang nanumpa na nakakita siya ng dalawang anino na magkatabing nakatayo sandali bago maglaho sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa Santa Rosa, patuloy na ikinukwento ng mga tao ang tungkol sa karinderyang hindi na muling nagbukas, ang amoy ng karne na biglang lumilitaw tuwing umuulan, at ang tinig ng isang babaeng umiiyak sa malayo. Ngunit alam din nila ang isang bagay, ang buhay ay nagpapatuloy, kahit na minsan ay nag-iiwan ito ng mga peklat na hindi na kailanman tuluyang naghihilom. Muling dumating ang tag-ulan sa Santa Rosa. Ang tubig ay dumadaloy sa kalsadang dating dinadaanan ng mga customer ng kalderetang biyaya. Ngayon, damuhan na lamang at tunog ng mga palaka sa gabi ang naroroon. Wala na ang amoy ng pampalasa na dating umaakit sa bawat dumadaan. Ang natira na lamang ay mga kwentong nakadikit sa alaala ng mga tao, tulad ng isang mansang hindi na matanggal. Ilang taon ang lumipas. Ang pangalan ni Rico Santos ay ibinubulong pa rin ng may pangingilabot. Sa mga paaralan, ikinukwento ito bilang isang aral tungkol sa galit at kasakiman. Sa mga simbahan, isinasama ito ng mga pari sa kanilang mga sermon na nagpapaalala na ang demonyo ay hindi laging nagmumula sa labas, minsan ay tumutubo ito sa puso mismo ng tao. Si Sara Sandoval ay namumuhay na ng simple sa Calamba. Ang kanyang anak na si Ramon ay lumaking isang tahimik na binatilyo na mahilig magbasa. Alam niya ang bahagi ng nakaraan ng kanyang mga magulang, ngunit hindi kailanman ikinuwento ng kanyang ina ang lahat.
Isang beses lamang nang magtanong si Ramon, "Ma, ano po ba si Papa dati?" Matagal na nanahimik si Sarah bago sumagot. "Mabait na tao ang papa mo, anak." Hanggang sa nakalimutan niya kung paano kontrolin ang galit niya. Ang sagot na iyon ang tanging itinago ni Ramon hanggang sa kanyang pagtanda. Lumaki siyang isang mabait na lalaki, laging handang tumulong. Sabi ng mga kapitbahay, napakabait ng batang iyan kahit na ang ama niya ay. Ngunit laging umingiti si Sarah. Dahil doon, kailangan niyang maging mabuti para ang kasalanan ng kanyang ama ay hindi na magmana pa. Ang kwentong ito ay naging isang uri ng urban legend sa Laguna. Naaalala pa rin ito ng mga matatanda kapag pinapayuhan nila ang kanilang mga anak, "Kung galit ka, huminga ka muna. Kung takot kang may mawala, manalangin ka, huwag kang manira." Dahil sa isang beses na manakit ka ng iba, pinapatay mo na rin ang pinakamabuting bahagi ng iyong sarili. Ang oras ay patuloy na lumilipas. Ang lungsod ay umuunlad. Sa dating kinatatayuan ng Kalderetang Biyaya, isang maliit na parke na ngayon ang nakatayo, pinangalanang Itahanan ng Pag-asa ni Nika. Itinayo ito ng lokal na pamahalaan bilang simbolo ng pag-alala. Sa gitna ng parke, may isang batong may nakasulat, "Walang krimen dengue isinisilang mula di tunay di pag-ibig, tanging mula lamang si pusong hinayaang mabulok ng takot galit." Tuwing hapon, mga bata ang naglalaro roon. Hindi nila alam na sa ilalim ng lupang kanilang tinatakbuhan ay may dugong minsang dumana. Ang alam lang nila, sa parking iyon, ang mga bulaklak ay laging namumukadkad ng mas mabilis kaysa sa ibang lugar. Madalas na lihim na pumupunta si Sarah sa parking iyon. Upo siya sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng puno ng mangga, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro habang hawak ang isang rosaryo. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mukha ay payapa. Sa huli, bulong niya, hindi nagkakamali ang Diyos. Nagpaparusa siya, pero nagpapagaling din. Sa kalangitan, dahan-dahang gumagalaw ang mga ulap na para bang tinatangay ang lahat ng madilim na alaala ng nakaraan. Dahil ang oras ay hindi na maibabalik ang nangyari, ngunit nagbibigay ito ng pagkakataon sa tao na maunawaan na ang